Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP at kay Cardano. Kung saan ang sabi rito ay XRP and Cardano are dead. Market pundit agrees, withdrawal Paul. Ayan, meron daw pong isang crypto expert dito ang naniniwala or sang-ayon po siya sa inilabas ni Ginoong Raul Paul. Ayan, kung saan ay itong si XRP at saka si Cardano ay patay na. Yan, ay hindi naman direct na patay na itong si XRP or Cardano. Ang ibig pong sabihin nito ay wala daw po tayong mapapala sa pag-i-invest sa mga ito. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito at atin pong aalamin ang dahilan kung bakit niya nasabi ang mga bagay na ito tungkol kay XRP at saka kay Cardano. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po mga ka-crypto, sa ating pong pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay Joshua Jake, a widely followed community pundit, recently reignited the argument that XRP and Cardano are dead, calling for diversification. Ayan, sa ngayon ay ang community po kasi ni XRP at saka si Cardano ay pinag-uusapan po nila kung patay na nga ba ang dalawang crypto asset na ito or kung may pag-asa pa ba na ito ay makakapagbigay kung itong sina XRP or ADA ay makakapagbigay pa kaya ng malaking gain or kita sa mga investors nito. At ngayon ay mas mas pinalala ng isang sikat na community pundit dito na si Ginoong Joshua Jake ang argument na ito or ang debate na ito. At sabi niya, dagdag niya rito ay dahil patay na si XRP at saka si Cardano, kailangan po nating mag-diversify. Kaya yan, or ibig pong sabihin ng diversification ay kailangan po nating mag-invest sa iba pang mga cryptocurrencies at wag lamang dito kay XRP at saka kay Cardano. At ayan, XRP and Cardano are dead. Ayan, naniniwala ka ba na patay na itong si XRP at saka si Cardano? Comment na lang po ninyo sa ibaba. Ayan, industry experts including Raul Paul, CEO of Real Vision, publicly encourage crypto enthusiasts to consider investing in assets other than XRP and ADA. Paul argued that staying overly attached to these tokens could lead to missed opportunities in the broader market. Yan, na-content po natin yan sa mga nakalipas na video. Itong matinding pahayag na ito ni Ginoong Raul Paul dito kay XRP at saka kay Cardano. Kung sana ay sinabi po niya na wag daw po tayong masyadong magtitiwala or naka-attach or nag-i-invest lamang sa dalawang tokens na ito. Ayan, or kasi kung pag yan daw po yung ating gagawin ay marami raw po tayong mamimiss na oportunidad dito sa buong crypto market. Sa madaling salita ay siya po ay nanghihikayat na maghanap po tayo ng ibang mga crypto assets kung saan po tayo ay mag-i-invest na rin. Kaya yan, wag lamang dito kay XRP at saka kay Cardano. Diversify with newer projects. Ayan. Mag-invest din daw tayo sa mga lalong-lalo na yung mga bagong projects. Paul's message urged the community not to get stuck in what he describes as cults surrounding XRP and ADA. Instead, he advised being mercenaries in the market, allocating capital to projects that offer the best risk-adjusted returns. Yan. Yan po yung dagdag na matinding mensahe ni Ginoong Paul sa buong community ng crypto o lalong-lalo na sa mga nag-i-invest dito kay XRP at saka kay Cardano. Yung matindi po niyang pahayag rito ay tinatawag po niyang mga cult or mga kulto. Yung mga nagpro-promote dito kay XRP at saka kay Cardano. Yan, iwasan na po daw po natin yan. At ang kanyang payo ay tayo raw ay maging mercenaries. Yan. Kung saan ay maglagay po tayo ng ating mga capital or mga pondo sa ibang mga projects na may magandang risk-adjusted returns or yung makapagbigay ng magandang kita or gain.
Both Paul and Jake suggest that the key to navigating the current market is diversification rather than being overly focused on a signal narrative. Kaya yan, katulad po ni Ginoong Paul, itong si Ginoong Jake ay sang-ayon po sila na ang tamang paraan or ang susi para kumita para kumita dito sa kasalukuyang crypto market ay ang sa pamamagitan po ng diversification, or wag lamang po nating tutukan ang iisa or dadalawang crypto asset. Ayan, diversification ay ibig pong sabihin ay mag-invest po tayo sa iba't ibang mga cryptocurrency assets. At ang payo po ni Ginoong Jake at saka Ginoong Paul ay mag-invest daw po tayo sa mga bagong crypto assets. Ayan, syempre yung may magandang utility naman or may magandang foundation. Kaya ayan, may point naman po sila at yan po dapat ang gawin natin. Kaya syempre tayo ay hindi naman po tayo nag-invest lamang kay XRP at saka kay Cardano. Meron po tayong iba't ibang investment na crypto assets sa ating portfolio. At yan na rin po ay ating technical analysis dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.